Roll cameras. Rolling. Okay. Rolling. Yan, rolling. Ayan. Garlic rice. Bakit ba namamangha ang Pinoy sa garlic rice? May garlic rice din ba sa States? Meron siya. Meron. Anong tawag nyo? Sila lang, garlic rice. Sinengay. Ito tanong, nagluluto ka ba din? Oo, hindi dito sa Pinas Sa States, ako yung tigaluto. Yung bawang, may kinaibahan ba ang bawang ng Pilipinas sa bawang sa Amerika? Alam mo, hindi ko alam Parang wala Hindi ko napansin. Wala akong napansin na pagkakain. Wala yung mga galing Pangasinan yung manliit. Yung mahirap na yun. Ilocos. Mga gano'n. Andiyan pala sila Eh mga tol medyo pamilyar pero hindi. No? Pero ito po yung programang akala nyo wasak pero hindi. Kasi bago na ngayon. Wasak na wasak. Ayan, okay. Okay mano sa title kasi wasak na wasak yan. Dumudoble lang. Dumudoble kung maganda yan. Style lang yan. Okay. Style lang yan. At syempre, Una natin bisita, syempre. Walang iba, kundi ang nagbabalik din, na bandang Dati! Yeah! Huwag kayo magtataka kung bakit kakaiba yung setting natin ngayon, di ba? Oo. Mas standby mode. Ayan. Mas may, Ito yung gusto nating setting. ito yung totoong setting talaga natin na parang mas standby tsaka mas Wala rin naman budget yung dati, mas walang budget ngayon. Ayan, oo. Ayan. Ayan. At syempre, Pwede natin gawin lahat dito. Oo. Pwede magsigarilyo. Dahil wala naman tayo sa television. Yung bandang kasama natin ngayon, mukhang ginagawa na rin ang lahat. Okay, guys, congratulations. Napaka-successful yung reunion gig ninyo. Ilang months ago na ba yun? May 15? So yun naman siguro. 3, 4? O, di ba? Mula nung very successful yun sa Metro 10. Metro 10, oo. Yan sa may Ortigas. Nakabahan pa si Mike kasi wala pang yung mga unang wala pang ganun tao no? Kasi sabi namin ni Mike, di mga tito na yung audience nyo, so kaya yung trabaho yan. Pero honestly, hindi nga mga tito na nga. ikaw ba? Ikaw bilang laging gumigig sa Pilipinas, ang tayo mong banda, di ba? Yano, Chico Sai, Saka Chickser. Franco. Session lang. In-expect mo ba na gano'n ang turnout ng tao? Hindi rin. So, natuwa rin ako dun sa... Honestly, ano yung inaasahan mo turnout? In-expect ko para mga 50 lang, ganyan, 40. Kasi medyo na-late na rin na-promote. Tapos, Mahina yung ticket sales. So, tatanong kami. Pero doon yung ticket sales sa ano na mismo. Nung 1 week to go, I think 200 tickets ko lang yung sold. Tapos 2 days to go, parang 400 So parang, shit, walang manonood ng gig. Nagmura ako. Okay lang yan. Wala tayo sa TV. Ang ina, pwede daw. Nagulat kami. Yung mga dumating, no? Meron ba kayo nakita mga pamilyar na mukha na mga taga-sunod din na, uy, nandyan siya. Meron, Chong. May mga anak na. Yung mga dati naming friends, sila, Lavan, sila. Oo, nanonood pa sa lyrics. Oo, Chong, lahat sila may anak. Nanonood pa sa Byrons. Kaya ito tanong nga. Alright. Alam natin that you were one of the few bands, no? Nung era na yon na talagang nakapag-crossover sa mainstream. Pero in hindsight, which is always the clearest vision of all sinasabi nila. Ano ba ang typical teeth fan? Yan. Ano ba yung profile ng typical teeth fan? Ano ba yung ibang mga bandang pinapakinggan niya? Ano ba yung economic profile niya? Saan ba siya nakatira? Ano ba yung mga hilig mo? Ano pagkakaiba niya sa fan ng Shackle? Ganon. Pero sa palagay ko, ito yung mga taong mga high school and college ng early 90s. Totoo yan. Early 90s na ngayon tamang sa 40 or late 30s. So, may mga trabaho na siguro sila. Mga trabaho na sila, no? Panood na sila ng concert siguro. Nakatulong siguro. Okay.
ito tanong. Total, ito si Jerome, maraming banda. Ikaw, napakaraming rin banda. Ito, marami rin itong banda. Marami itong banda, si Mr. Sergio. Okay. Nung tumugtog kayo finally on that night, on that very fateful night ng May, ano yung masasabi niyong kaibahan sa pagtugtog with teeth kumpara sa mga tinutugtugan nila ngayon? Ikaw muna, Don Paking. Inaramdaman ko yung dating tightness yung grupo. Ito nga pala yung pakiramdam maging team. Parang naglalak si Peds, si Jerome, kasi ngayon naglalak na rin si So sarap din yung Bakit dati pa hindi? Ano ba yung lock doll para malaman ng iba? Yung may kantado? Yung kakabitan yung tunog eh. Gano'n. Tangin na parang Kahit no. bawat ganun mo, sumasunod sila. Sabay. Oo, sabay. Sarap. Tsaka nung nasa concert, nung parang hindi sila fan ng Teeth noon. Tapos pag pinanood nila, ganun pa na yung tugtugan nila. Pero antayin mo natin sagot nila, yes. Mr. Sergio. Ako? Ano bang pakiramdam? Actually, yung tugtugan medyo the same eh. The same. The same, The same, like, kung paano, sinasabi ko yung ugali ko sa tugtugan ng banda ko sa iba, saka sa Teeth, pareho. Pero, ang difference na talaga yung samahan eh. Magkaiba yung samahan. Actually, maganda Pareho yung walang better than the other, pero okay yung samahan sa kabila. Pero iba rin to, iba yung samahan dito eh. Iba eh. Mga South, Yun, magkaiba siya. Ikaw, Ginoong Velasco, anong huro-huro mo dyan? Nung high school pa lang, nagbabanda na talaga kami ni Mike. So talagang yung mga areglo, pag nagja-jam kami, alam na namin kami. Meron ka bang nagagawa sa gitara na nagawa mo sa Teeth ulit na hindi mo nagagawa sa mga ibang bandang tinutugtugan mo? Gaya ni Eraserheads. Yung mabigat, mas namimiss ko yung as in talagang minsan talagang distorted na talaga yung Bakit tunog. natin nakuha sa mga indie, mga dream pop na mga banda na ganyan? Hindi nila metal na talaga, di ba? Oo, nagme-Metallica na kami ni Mike dati. Metal, Metallica. Death Angel, yun na yun. Okay, tanong sa inyong dalawa na medyo matagal nanirahan sa ibang bansa. Naging OFW. Naging OFW sa... Di ba? Yun naman yun eh. Nag-amboy ang mga... Amboy yan. Amboy na amboy ito. Okay. Noong pagsalang ninyo doon sa Metro Tent na yun, ano ba mga insights yung nakuha ninyo na in terms of comparison sa audience ninyo dati at yung crowd ngayon? Maliban sa maraming cellphone na kumukuha at marami nagre-record ng video. Ikaw muna, Bets. Well, actually, natuwa rin ako, syempre, dahil saya rin eh. Yung pagdating na sa stage, parang okay din kasi parang kahit yung indie dati kasi syempre mas wag yung mga tao, di ba? Mga slams lang, ganyan. Pero ito okay lang din kasi tumanda rin kami. So, alam naman namin tumanda rin yung mga tao. Pero masaya pa rin. Matanda na kayo lahat. Oo, tumanda kami. So, natatakot sila mag-slam kasi baka masira yung iPhone 5 nila. Oo, baka ganun. Mr. Jacinto. Ako, syempre, masaya din ako ng gabi na yan. Kasi, first gig ko sa Pinas in 13 years. So, sobrang tagal. Tapos, ang laki ng venue. Tapos, mas ang saya eh. Yung crowd, tamang lahat ng mga bigatin na rockstar, mga artist, lahat nandun sila, tamang Suporta. Pero si Lord, wala si Lord dun eh. Ako, hindi ko nakita Trabaho eh. yan. Trabaho yan. Trabaho ko nun. Hindi ako nakalabas nung gabi na yun eh. Tamang nakatago lang ako sa Pero, dressing room. but I was with you in spirit, Baka naman hindi Hindi, actually ito, honestly, ang feedback sa akin ng fellow musicians natin,
it was one of the best gigs na napanood daw nila this year. Sobrang flattering. Okay. Objectively speaking, Mr. Paking, ano yung bakit sa tingin mo bakit gano'n? Anong pinagmula ng gano'ng comment? Siguro, unang-una yung presentation eh. Kasi maganda yung stage. Maganda yung venue. Yung presentation, para ka rin main act ka eh, para kang foreign band eh. Plus yung tunog na lumabas, pati yung lighting. Sabay-sabay eh. Tapos, syempre, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, medyo nag-practice din kami. So, nag-align lahat yung lights, performance, venue, yung feel ng event. Yun na, parang... Pero di ba nare-realize, kaya lang maraming tao doon kasi Chico sa opening after. Akala ko nga dahil sa kamikaze. Joke lang. Hindi ba si Dong Amay? Ha? sorry. Okay, focus tayo kay Glenn kasi maraming dami ko kaibigan ng tatanong about Glenn. Okay. Ano yung typical reaction? Oh, si Glenn, hindi ba may sakit yon? Parang nawala ka, ang dami yata nakamiss out doon sa kwento na nalagpasan mo yung bahagi na yon ng buhay mo. Oo nung 1995, yun, nawala yung banda, na-stop. Dahil nagkasakit nga ako. Tapos, yun, sa awa ng Diyos, within 6 months, for the record, clinically, ano ba yung na-diagnose sa sakit mo? lymphoma. Lymphoma. Para kay John sabay ito. Ano ba yung lymphoma doon? Ano ba yung may lymph ka dito? Ewan ko, hindi ako tamang doktor o nurse. Kinalaman sa dugo? Oo sa lymph nodes. Ang lymphoma ba, ideally, ano ba yung gamot niya dapat? At paano ka gumaling? Well, paano ba? Nag-chemotherapy ako ng mga 4 na beses sa Makati Medical. So, salamat sa doktor ko pala, sa mga nurse. So, teka muna. Maganda ba yung nurse doon? Ako, hindi ko na maalala. Sobrang at dami kong gamot na iniinom So, tamang... Sana walang ihirit yung katabi mo. Pero, nung nagkikimo ka ba, alam mo na? Oo, malalagas talaga lahat ng kilay mo. Pati yun sa baba. Pati sa baba? Lahat. Kilay, kiligili. Putol. Pero, nagpakalbo na ako. Bago pa ako magsimula. Walang, in fairness, dahil siguro walang social media nun. Walang nakitang imahen mo na ganun. May video ako. Kung may sakit? Nakalbo ka, nakalbo? Actually, meron ako sa bahay. May noon time show kaming inattend. Bulaga. Talaga? Kalbo siya. Oo. Tsaka tumaba. Bakit ka tataba? Powder yung Lahat sinasabi natin, bakit ka tataba pag kinikimo ka? Hindi, kasi nung tumigil akong manigarilyo at saka mga inom biglaan, alam mo yun, tamang lumakas yung panlasa ko sa chibong. So, pinapakain ako ng mga gamot na vitamins na palakas ako kumain. So yun, tumigil din ako mag-yossi. So, imbis na... Yung taste buds mo. Imbis na nag-yossi ako, kumakain ako ng ano-ano. Saan ba nakukuha ang lymphoma, Glenn? Hindi ko alam Genetic yan, ano? Hindi ko alam I guess, gano'n talaga Kung panahon mo magka-cancer, magka-cancer ka Pero ang galing. Normally, mga ganyan, hindi ko bumabalik yan, di ba? Sa kaso mo ba, never bumalik? Well, magta-20 years na akong magaling. So, salamat. Salamat sa Diyos. Galing, ano? At saka, magaling din yung doktor ko. At saka, I guess hindi ko talaga panahon nung 1995. Meron pa tayong dapat gawin. At dahil dyan, let's drink to that. Pero, meron bang panahon nung may lymphoma ka, Glenn, na meron kang intimations with mortality? Yung tinatawag na parang handa ka na bang, alam mo na. Well, yeah, umabot ako sa point na tamang tinanggap ko na rin. Alam yan, kung mamamatay ako. Pero if ever, ilang taon ka lang nun, kung nag-ano ka, kung nung nanganganib yung buhay
19 years old. Grabe, no? Oo, kasikatan ng laklak sa radyo yun nung time na yun eh. So, medyo, oo eh, ano sa media eh, tamang, balitaan sa media, 19, diba? tamang, akala ng ibang tao, patay na ako, tapos may mga gig kami, akala nila, iba yung vocalista ng gig. Hanggang ngayon hanggang ngayon. Hindi ba yung vocalista na may sakit? Hanggang ngayon, ganun pa yung perception sa band. Oo eh, I guess. Kasi laklak raw kayo ng laklak eh. I guess ganun talaga pag naging national headline yung nangyari sir. Maalala ko. Yung time na yun, medyo putok pa talaga yung sena ng diba? Oo eh. Buti nga walang social media nung panahon na yun. Kundi talagang mas grabe siguro yung resulta na. Kita mo, nasa mall ka. Napunan ko si Len Jacinto sa Mega Mall. Mukhang malakas naman. Pwedeng gano'n. Pero ano yung tumatakbo sa isip mo ng Glenn? Meron ka bang pagkamuhi noon sa mundo? napaka-unfair naman ng buhay? Oo, totoo yun. Naisip ko yun na, alam mo yun, Walang bakit Diyos, bakit ako, tsaka bakit ngayon, tama, sikat na sikat yung banda namin, alam mo yun, tama, meron akong girlfriend na, alam mo yun, supermodel, di ba? So, tamang, bad trip, man, syempre, di ba? Tamang, so, nakalungkot. Pero, looking back, alam mo yun, 20 years, nandito pa rin ako, tsaka, alam mo yun, thank God, wala naman akong, hindi ako nagkasakit ulit, or na-hospitalized after that, so. Tanungin natin isa-isa yung mga kabanda mo. Ano yung payo nyo? Okay, Doc, Jerome, Keds, Mike. Kunyari may banda kayo at ang kabanda nyo ay may sakit. Payo ko. Ganun ka, ano? Grabe. Anong klaseng sakit? Parang Kamamatay Parang pwede ka, gano'n, no? Kamamatay na siya. Cancer, gano'n. Alam ko kasi ng time yun na tumigil kami, todo support kami. Man. Wala mo na yung ano. In fact, actually, nag-record kami ng second album na. Yung Time Machine. Kaya yung Time Machine na album na yun, umabot tayo sa San Tome. Ganun. Oo, nung record natin yan eh. Kasi signan, yung time na yun. So, balik. Ina tayo ng studio, parang ganun. Tapos, kompleto rin siya. Medyo, talaga. Kasi wala tayong machine. Wala, hindi na namin ano. May mga gigs kami nakaschedule na may mga pinakata kami. Pero malungkot. Ano na lang, yung time na yung surgery, namin. You know, support nasa hospital siya. Kung kami lahat. Hindi yung labo naman na Glenn, may gig tayo. Nasa Kaya nabuo yung time machine. Ikaw, Jerome. Ano, support, pero normal pa rin yung trato mo sa kanya. Hindi mo siya gagawin parang mas under siya or something na kailangan. May sakit ka. Nakaramdaman ka ba ng gano'n sa kanila? Ano? Biglang bumait. Kunyari, inaapi-api ka ni Jerome dati. Biglang naiba yung ugali siya. Ako ba tol, pag nagkasakit ako, mabait ka kaya sa akin? Sinabi ko noon, sagot ko yung zesto. Yun. Tsaka yung butong pakwan. Nagkagumero Tsaka yung chicharon ni Mang Juan. Ayun. Sagot ko yan. Kahit anong flavor pa gusto mo. Ikaw, Doc. Hindi sigla yung pinag-usapan. Ano, o yung... Yung tropa. Kunwari lang, kunwari. Actually, ano lang, more mag-pray, prayers lang. Mike. Sa experience namin, Giggler, siguro advice ko sa mga may banda na magkaroon ng member na magkasakit. Siyempre, prayers, yun ang number one eh. Oo. Tapos, yung support group nung may sakit, yung pamilya. Plus friends. Oo. Kailangan tutok doon, supportahan. Eh, nung time na gano'n, naging close yung mga parents namin. Oo, sumasama sa Mga gig. Hindi, dasal. Yun ang gig nila, pare, dasal. Pinagdadasal sila. Kunyari, ang buhay mo ngayon nanganganib sa gout. Life threatening yan. Yeah. Ito. Theoretical question. Okay. At siguro, ang okay sumagot. Speaking of gout, yan. Kumain na tayo ng Wala. Hindi na gout. Hindi ba nakaka-gout mo? Di ba Mike, eh. ikaw. Mike, Gusto ko Jerome,
at si Doc. Theoretical lang kasi never kayo nawala sa eksena, no? Tapos, nasubaybayan niyo yung the passing of trends, yung audience. Sa tingin niyo, kung hindi umalis si Glenn ng Pilipinas, nag-stay si Glenn, at tumuloy-tuloy pa rin mag-recording ang Teeth, ano kaya ang nangyayari sa inyo? Anong posibleng tunog ninyo? At nasan kaya kayo ngayon? Sino na? At nandun pa rin si Richard. Richard Tan. Richard Tan, no? Kasi malaking factor din siya sa... Richard Tan pala kayo, no? Oo. Siguro hindi na kami Regional manager nag-guest dito. Oo, small. Small time. Ano yan? All time na to. O, ikaw nga. Siguro umabot din sa point na hindi na uso yung tugtog. Kasi, alam mo naman na yung 10 years na yun, pabago-bago ng trend. Pero, pag nainip ka, aalis ka na, di ba? Pero pag hinihintay mo, cycle lang, babalik lang din. So, kung pinatuloy namin, sigurado ko up to now, relevant ka naman. Kasi, hindi naman kami magbe-bend ng, ito natugtugin natin, ito na yung uso. Papanindigan mo yun. Hanggang sa umabot ng cycle na, cool na ulit yun. Doc. Nung time na yon, ano ba, medyo nasa dream pop, parang dun yung... Iba-iba, meron ding, yung mabibigat na Actually, yung rock metal, gano'n. nung pumasok ako sa grupo, medyo, yun yata yung nangyari, medyo nag-mellow out nagkaroon ng mga song, although may mga prinsesa naman, medyo nag-mellow out so may feeling ako, maka-influence yun. Mas mellow, I don't know. May konting distortion. Okay. Ang tanong naman sa inyong dalawa, nung nasa Amerika kayo, gaano kayo ka-updated sa mga nangyayari sa Pilipinas? At iniisip niyo parang, okay, Kung nandun sana kami, di ba? Parang gano'n, no? Kung nandun kami, naku, siguro, tingin niyo ba nag-adjust ang tunog ninyo? Or parang ano kaya yung mga strategiya ninyo bilang banda? Kung, di ba? Ako, na-update ako ni Mike ng konti kasi si Mike, nagsisend sa akin ng mga CD cell. Huh? Mga lumalabas sa Cassette, mga... man. Ano nga, cassette pa. Ito, may sulat pa nga ako dun sa cassette Send sa akin, kahit yung mga demo pa ng sandwich na, palabas pa lang sila, send na sa akin. Tol, ito yung banda ko ngayon. Yan, ganyan, may kwento. Tapos pinabasa niya sa akin. Buti na wala ng teeth, di ba? Kinikwento ko na Chong, ito yung demo ng sandwich. Medyo dumadami na yung gig namin yun. Oo, so, tapos, kahit later on, yung mga, kahit yung Orphan Dab, yung mga nagbabasa ng mga, na-update na Nung una mo narinig yung teeth, ano nag-reaction mo? Ano una narinig? Ay, sorry, yung sandwich. Sandwich. Okay yung sandwich. Siyempre, natuwa ako dahil masaya yung tugtungan nila sa katikat. Malayo sa tito. Oo, iba rin Saka, nakatawa sila pa naman. Hyper sila lahat yung time yun. Yes, Mark Abaya lang yan, tsaka si Tito. Ako, tatalo na lahat sa stage. Diba? Kung wala si Diego doon, saka si Mark Abaya. Ikaw naman, Glenn. Okay. Same question. Sa States, nagkaroon ng time na medyo wala rin akong balita sa music scene sa Pinas. Nagtrabaho lang ako nung ilang taon. Pero nagbanda ka doon, di ba? Yung Denacinto Band. Oo, gumigig ako doon. Once a month or... Anong tugtugan ng Glenn Cinto Band? Well, sa States, tamang... meron akong parang show band. Sabay, tumutugtog ko yung mga classic rock. Sumakover kayo ng laklak. Oo, yung mga prinsesa. Seryoso? Oo, laklak, prinsesa. Mga Pinoy din kasama mo nun. Mga Pinoy din. Si Tim De Ramos, yung drummer ko doon. Former roadie siya ng Sandwich, River Mara. Para si... ano po yung roadie niya? But anyway, nagigig ako sa States. Pagka pumupunta si Bamboo, si Parokya ni Edgar. Shackle. Shackle one time. Nakasama ko. Yun ang suki, Shackle. Grabe lakas ang Shackle sa ibang bansa talaga. Daming artist din ako na nakajamming. So, dami rin mga musikero na nandun na ngayon. Nagtatrabaho, may mga pamilya. Medyo majamming pa rin. Ngayon napapansin ka na attitude ng mga musicians sa galing dito.
Pansin ko kasi ito yung mga nagtutour sa States are bands of a certain era. No? Tingnan mo to Shackle, Bamboo, The Youth, Parokya, no? Mukhang ito yung LA 105 na na mafia. So, ito ba talaga yung demographic ng mga merong tinatawag nilang purchasing power sa LA? Sigurado. Kasi, yun nga ito yung mga high school at saka college ng araw, na ngayon, kaya na nilang mag-afford na balikan yung nakaraan nila, alam mo yun, binibili nila yung nostalgia, alam mo yun, tamang mahal din ang ticket sa States, alam mo yun, tamang kailangan mo rin ng trabaho, unless nag-guest list ka, alam mo yun. Eh di, putya, parang Diyos ka doon, kasi Well, hindi One time nakita ko sa Instagram bumili ko ng maraming ticket ng Eraserheads. Oo. Binenta lang mahal. Basyo! Dahil mahal yung ticket. Galing Oo, ang saya nung gig na yun, grabe, sa Palladium. Tuwan-tuwa ako ng gig na yun. iba ba ang concert goer na Pinoy na based sa States kumpara dito? Mas snob ba sila? O ano? Paano yung Meron ding market talaga yung Pinoy rock. Pero hindi siya tamang katulad ng mga ibang show na mas masa, time show or mga artista, gano'n. Meron din market So, alam mo yun. Ayos din, hindi masyado marami, pero importante, yung mga true fans yung mga pumunta sa Mangugan. Kailan mo kayo nagsimula ulit? 1990... 93. 93? Ako may kilala ko pinanganak noong 93. May anak na rin yan. Mga estudyante ko, 93 pinanganak. Hindi nila alam yung grunge. Alam mo ba yun? Oo, seryoso. Ngayon pare, 21 years old na ngayon. Mga estudyante ko sa Lasal, alamin niyo pa rin yung grunge. Grabe, no? Sa tingin niyo ba, ngayon, nag-ooperate kayo sa punto de vista ng nostalgia? Sigurado, laking bagay yun Laking bagay yun nung concert namin, sa tingin ko, natuwa talaga yung mga tao sa mga kanta talaga Alam mo yun? Kahit na sinong... Well, lagi sa katulong din na nandun kami. Pero iba yung pag narinig nila yung kanta, may naaalala silang alaala, alam mo yun, Mga bata. Nung high school sila. Fade yun, tol. Alaala. O tama yun. Parang it evokes certain memories, no? Yung kabataan. Oo. Pero di ba yung masaklap din, parang pag sinabi mong nostalgia at may memory, di ba parang sila RJ Jacinto, parang ganyan na rin, di ba? Oo nga parang siguro kami... Kamag-anak mo ba si RJ? Oo nga. Hindi kami nasa... Pero parating natatanong sa akin yan, going back to sa nostalgia. Kasi ba ako? Yun nga yung concert, pag narinig nila yung kanta, iba yung epekto sa kanila. Tamang, yung iba naluluha, yung iba masaya, alam mo yun, tamang... Yung iba, nata-time machine. Oo. So, iba yung pakiramdam din namin na tumutugtog sa amin, tamang yun. Nung tinutugtog niyo yung mga songs na yun, on that important night sa Metro din, ano yung mga tumatakbo sa mga isip ninyo? Si Doc muna. Sa totoo lang, Buti na umalis si Piling, gano'n. Ay, naku ba yung picture ni Piding noon? Pogi. Pinakita mo yung yung sleeves ng tape. huwag nilang nakabuo. Ayun, Isip po kayo. Ano? Hindi, family, yun talaga naalala. Sa certain songs, naalala ko yung family ko. Family mo. Bakit? Basta. May mga certain songs na... Okay. Ewan, Jerome, anong tumatakbo sa isip mo nun? Sa Doon. Metro doon. From the time na nung nag-last gig kami, tapos ang dami kong banda na tinugtugan, Oo. hinanap ko yung wala. Doon. Tapos nung tumugtog na ako, doon ko ginawa. Lahat ng hindi ko kayang gawin. Na hindi mo nagagawa noon. Noon, sa ibang banda.
So, ibig sabihin, Home, parang yung home. style ng Oo. playing mo talagang hinubugsan ng tugtugan ng teeth. Ano ba yan? Sobrang wasak na ako nung habang nanonood ako, Lord eh. Oo eh. Sinisigaw na ako eh. Parang Parang, mahiya ka na nun eh. oo, hindi. Pag nakikita ko sila, lagi ako nawawasak eh. Ikaw, Pens. Ako naisip ko nun, parang nakakamiss to, namiss ko to. Siyempre, yun na yun, parang wow. Saka, overwhelmed na ng konti, siyempre. Nakikita ko rin tayo yan. Saka, yun, masaya. Masaya siya. Parang, pinaka-masayang pinaghandaan na gig namin yun. So, galing. Mr. Quezon, ikaw. Ako yung nasa isip ko nun, pag tumitingin ako left to right, parang, wow, totoo ba to na... Wala si Diego. Hindi. O Glenn, ikaw. Ano tumatapos sa isip mo? Ako, nagko-concentrate ako sa pagkanta ko, Lord. Ang galaw. Oo eh, concentrate sa kanta, sa lyrics. Hindi ako uminom nung bago ng gabi na yan. Hindi ako uminom talaga. Hindi ka ba lasing nun? Hindi ako lasing nun. Pero, yun nga, hindi ako uminom. Tsaka gusto ko lang ma-execute yung kanta ng maayos. Kasi, alam mo na, ang daming musikero, ang daming mga artists. Siyempre, nakakahiya. Kaya pagka nagkamali ka, no? Okay, ikaw bilang vocalista, no? Mas komportable ka ba nagigitara ka? Palagay mo? O mas kampante ka na kumanta na nagigitara ka? O wala yung gitara? Siyempre, magkaibang pakiramdam yan. Masarap din mag-gitara. Tsaka kumanta. Pero although mahirap din gawin, alam mo yun, masarap din kumanta lang, mag-concentrate ka sa boses. Kaya rin ako nag-gitara rin. Sa States kasi, ang hirap maghanap ng Gitarista. mga musikero, mga kabanda, gano'n. So, sabi ko, ako na mag-gitara. Hirap eh. Okay. So, pero dito, Pero, kanta-kanta lang. as a frontman, never ka yung naging tipo na very showy, very kinetic, very dynamic on stage. Ngayon, ano na ako eh, medyo steady na ako sa stage. Hindi ka na nag-ano lumalakad-lakad eh. Dati lumalakad-lakad ka eh. Ngayon, steady ka na lang. Di ba? Dati, ano yun? Nakita ko yung mga videos ng performance of the Metro Hotel. May part pa rin doon na parang nag-hold back ka pa rin. O mali lang. Gusto mo pa rin ano, tumalon? Hindi, syempre, alam mo na, reunion show yun, alam mo yun, tama. I-record yun ng mga tao, may YouTube, baka gawa ng DVD, ano na, so, kailangan maayos talaga, di ba? Saka, kasi nangyari ng gabi nila. Basta saya ng gabi nila. Nalasing nga ako eh. Minsan nga, pumasok sa ulo ko habang kumakanta ako, tawang nung nakikita ko yung mga tao, sabi ko, sana nandun ako sa crowd, alam mo yun, Pinapanood lahat ng pamilya namin, ka-eskwela, kapitbahay, mga kasama sa business. Sa'yo ng gig na yun eh. Hindi ko alam kung malalampasan pa yun. May kaibigan ako, Lord, hindi siya nanonood ng tape noon. Pero nung gig ng, ano na yun, parang, ito pala yung tugtugan ng tape kasi akala ko, laklak lang eh. Parang ano lang eh. Tapos yung parang, grabe, ang advance pala nila nung time na yon kasi parang yung ganong tugtugan at saka yung ganong boses, parang ngayon pa lang lumalabas eh. Parang, inano niya, parang The National, parang ganun pa yung dating yung boses niya. The National. Sabi ko, pare, yan talaga, yan. Masak eh. Wasak na wasak eh. Wasak na wasak eh. Ba't bawasak na wasak ka? Ano yung pinaka... Ito. Ano yung pinaka nakakalokong tanong na tinanong sa inyo in one of those noontime shows na dinastan nito? Yun. Ito, pwede ko na naalala ko. Or laging, di ba, bakit? Dati. Ayan. Deep. Bakit ko yung name na T? Oh. Tapos, pag in-explain namin, syempre, kasi nung time na yun, sinamin simple lang, one word. Ano pa yung influence pinipilian namin, nyo? ano eh. Influence kami ng tool. 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 So May kanta yung tool na, ano. Parang malayo yung tool sa ano Lakalaka. Pero yung parang gano'n lang. So, kato, ang T is not what I agree na lang.
Nung start, kanina yung pinaka-most common na question na parang, bakit? Ano yung pinagpilihan Sumunod niyo? sandwich. Magkakaano ba sila eh? Ano yung pinagpilihan niyo pang one word names? Yung one word, naalala niyo ba yung motik nating band name? Blue cheese. Or parang Mabaho kayo lahat. Okay na lang pala yung teeth. Balik tayo sa Kami yung ano, design kami yung queso. Blue cheese. Ang blue cheese parang blues eh, no? Ito. Total, marami na kalokohan sa mga YouTube eh. Pero sa mga nanonood ngayon, siguro interesado sa mga technical setup natin. Yan. Ikaw ka na, alam ko setup mo. Microphone lang siya. Sa drums muna. Mike Dizon, ano setup mo? Ano yung, kunyari sa tech rider mo, ano yung mga nire-request mo? Dahil matanda na ako, gusto ko na may electric fan. So yun. Seryoso ba yan? Seryoso yan. Kung nasa tech rider yan, kung pag yung gig, pwede mag-request electric fan. Pero pag wala, nagdadala ako. Tapos sa cymbals, through the years, Zildjian talaga yung ano ko na nagamit. Yun lang naman. Kahit hindi ka DW sponsored? pedals. Ha? Kahit hindi ka sponsor. Kahit daw sponsor. Gusto ko talaga yung tanong niya. Drum workshop pedals. Yeah. Snare. Snare, kahit ano. Kahit ano. Meron akong dinadala rin, pero hindi ako sound specific. Kasi meron akong niro-rotate na 5. Okay. So, kung ano yung feel ko nung gabi na to, parang namiss ko na to. Okay. Yung dadala ko. Hindi ka ba natawa yung trend na yung nauso yung pico na snare? Parang nag-pico na lahat. Nagkaroon din ako eh. Ang tangad eh. Ang nakakala ng lahat, ang piccolo parating meron din palang solid lang ito. No? Oo, ano Tsaka hindi pala sa... may binabagaya na playing yung pico na snare. Mismo. Mga kurupa-esque yun. Ikaw, Mr. Piding. Nung bago ka ng ibang bayan, ano yung gear na ginagamit? O yung narinig natin sa album, ano yung gear na gamit mo? Well, naka-Fender Precision bass na ako na sa recording. Sa ganong kabata, no? Hindi, ganun ka mahal. Hindi, bata pa siya, pero mahal na. Actually, hindi. Na maano ko sa tatay ni Mike kasi tatay ni Mike hindi bass din yan. So parang ito yung bass na yun. Naligaw ako sa kanya. So yun yung bass ko. Tapos hanggang ngayon, meron din ako another Fender Precision bass. Ito yung musician. Hindi mo mahati sa amp kasi usually amp na provide. Okay, nung pareho kayong nung nangyari na nga to, at nagpagulo si Mr. Sergio set up ng reunion, no? Yeah. Okay. Sino nag-decide? Okay, sino? Ikaw na lang mag-ano. Siya ako naman base. Yan ang ganun. Gano'n kakahaba yung usakin na yun na Hindi kasi diba, Yan sa pinisip natin nun, may una kami idea. Hindi, ako gusto ko mag-bass dalawa. Oo, yun. dalawang base? Oo, di ba? Pwede rin yun. Meron kami namin. Talaga Gusto ni Doc eh, gusto na mag-bass eh. Kaso mahirap siya kasi kung dalawang low end, mahirap ito. Hindi, pero kung iba yung tinutugtog niya, Parang yun yung naisip ko. Pero parang gitara. kasi hindi. Kasi tinanong ko rin Mas maganda yung magulo. Sabi niya, solusyon ko? Punta mo si Doc, kumbinsihin mo mag-gitara. So sinubukan nyo nga talaga. So, napabili ako ng effects ng Tiroras. Kaya gusto ko mag-bass kasi ayaw kong gumastos for guitar effects. So, napabili ka talaga. Napabili ng gears. Well, Okay. happy. Astig yung pag- Pwede mo pa rin ibenta yan. Sa olx.com.ph. Iba yun ah. Galing Iba yun ah. Iba. Jerome, marami kita rin isang jumudyos sa'yo. Sa mga, okay, yung tunog na nadidinig nila sa record, ano bang setup mo nun? Yan. Pinag-usapan natin kanina yan. Naka-Fender Jaguar. Yung laklak Fender Jaguar. Mura pa dati yun, 1995. Bakit siya mga? Kasi iniisip nila parang ventures Correct. or something. Ang mahal nun yung mga Ibanez. Oo. Yung mga magpasosok. Pero alam na, parang kami parang, sige, kunin ko na. Taas lang na yung Wait, meron siya yung pang nun? Oo, pero wala pumapansin. Walang pumapansin. Pati yung sales guys sasabihin, sir, trip nyo yan?
Hindi ba? Pero ngayon, sobrang So, technique yun, mga kabataan na nanonood. Makita kayo mga murang mga... Baka magmahal din yan eventually. Magmamaling Epiphone, maniwala kayo. Oo, totoo. Diba? Kasi yung quality ng Gibson Maganda, ngayon, maganda medyo siya. Oh. tagilid na. Talaga? Mga ba? Tapos si Epiphone, may aksidente siya na... Minsan, maganda pa ito. Okay. Ah. So, tapos sa effects, ano yung mga pedal mo, Jerome? Dati Zoom, pareho kami nung Okay, yung laklak, ano nadidig na? Zoom yun? Zoom sa LA 105, pareho kami ng gitarista ng Hype. I'll wait for you yun. Kita mo naman, di ba? Magandang ano yan, ha? Comparative study yan. Diba? Same effects pedal. Ano yung ginawa nila? Si ano yun? Si gitarista ng Noel Mendez. Noel Mendez. Zoom yan, ano? Yun yung Hanggang ngayon, gumagamit yun yung pa rin may ng program, Zoom. di ba? Oo. Sa Ibis. Gumagamit pa rin ako. Ikaw naman, Glenn, anong ginagamit mo na... Sa microphone. Okay, so Zoom lang talaga yun. Yung mga early days. Early days. Ngayon, yun pa rin ba ginagamit mo? Iba na. May Zoom pa rin ako sa pedal board, just in case. Baka, yung laklak, hindi ka naman pakiramdam eh. Hindi gano'n ko. Hindi, ano yung tunog ng gitara ng laklak? Naalala ko dyan, yung visual memory ko dyan. Parang ano, may kinakaskas ang yelo. Hindi maganda yung pag-usapan, Lloyd. Kung sino yung nagsulat ng laklak at saka paano nangyari yung laklak. Baka pwede natin pag-usapan yung laklak. Ano ulit? Yung laklak. Yung riff, Oo. yung riff ako yung sulat. Oh, Tapos yung lyrics, si Binigyan kami Mike ni Dixon. Glenn ata nung tigi-tigisang kopya nung tape nung riff. Parang, sige, gawin nyo ng kanta yan. Ganyan. Lahat nag-submit. Tapos, hindi buo lahat. Ako na yung nakabuo. So, walang choice. Yun na yung kinanta. Ano yung mga pinapaigan mo nang naisip mo yung riff na yun? Ito, true story. Nakikinig ako ng LA 105.9. Talaga eh. Tapos, pinatugtog yung anak ng ina mo ng The Youth. Big fan ako kami ng The Youth. As in, sobra. Nung time na yun, masaya ako. Sabi ko, putik, tong The Youth. Ang galing. Astig! Oo. Parang na-inspire ako. Tama, ako rin. Gagawa rin ako ng kanta. Tama, papadugtugin dito, ganyan. So, yun yung nag-inspire sa akin. Nang laklak. Yung riff na yun. Pero pakinggan mo yung ginagawa ni Jerome kanina. Pag na-record mo yan, ito pa rin yung original. Yung original, sumasabit-sabit pa ba? Kasi pangit. Sumasabit-sabit pa sila. Yung genius doon eh. Parang may off-top ko. Yan. Ikaw, Doc, anong setup mo? Ngayon, Hindi, for teeth, compressor, overdrive, distortion, tsaka denig. Ang dami pa ng biniling, para sa gig na yun. Binili ko kay Glenn. Tapos meron siyang, heavy metal na boss. Na nagkataon, pag uwi niya Pilipinas, nakita niya doon sa room niya. Sa bahay pa. May nakalagay pa ang battery eh, di ba? Parang Di ba yung yellow? Ha? Yellow. Ano siya, black. Yung Boss mga ba yun? lugar ng mga taga-South, Hindi pa eh. Hindi ganun pala akong gamit. Sa North, sa Caloocan, Malabon, Well, pero naman ang gamit mo. Pati gitara, no? Isang gig, tapos 10 banda. Hiraman lang lahat, men. Tapos may time nun, nabasag yung amp. Putang ina, karaoke, ginamit nila. Pero puta, pasok eh. Galing. Basta tumatunog. Gano'n naman dati karaoke. Natural distortion eh. Tapos yung sa abog talaga. So, saan kayo nagpa-practice sa neighborhood? Sa bahay namin. Bahay nyo? Yung maraming bike? Nung 90s ba? Oo. Ako sa garahe namin sa bahay ni Glenn. Nililipat-lipat yung gamit sa bahay ni Peds. Garage At saka talaga, sa no? studio Garage niya, na talaga, no? Pero nung medyo may baon na kami nung college na sa studio ni Perf. So, nagbabayad kayo? Nagbabayad na kami. Magkano pa yung per oras, no? Gano'n nga? 200? 100? Basta pag kay Perf tayo paggabi na eh, di ba? Kasi nakakaya na. Speaking of gabi, wrap up na natin ito. Ito muna yung tanong. Hanggang. Maraming tao na magsasabi sa inyo na, I think, pag sinabi mong teeth, ito yun. Withholding the hits.
yung Laklak, Prinsesa, Shooting Star. Maliban sa mga yon, sa tingin niyo, kung meron isang kanta na magsasabi na ito yung representative na tunog talaga ng banda. Ito talaga yung gusto ko. Ito yung direksyon ng banda. I want the band should sound like. Ano yun? Dok, ikaw muna, Dok. Siguro Gubat. Ang talaga, tricky Kita mo, nagugulat ka rin, di ba? Oo, kanya-kanya yun. Dahil sinagot mo yan, ikaw naman yan. Ako naman siguro, epekto. Yung epekto na Okay, ba? Paliwanag mo sa kayo ba? mas agresibo yung dating ng epekto. So, yun lang na-imagine ko na. Sino nasusurpresa sa sagot niya? Seryo? Ako hindi. Okay rin yung epekto sa akin eh. Parang team song namin yun nung bata ko eh. So, Team song yun. Epekto eh. Ako, dami, pero siguro isa sa mga gusto ko Undeaded. May kanta kami Undeaded. Eh, sa akin Shooting Star. Shooting Star. Inout ko na yung Shooting Star sa choices, pero I don't agree. Ito, medyo exciting to. Jerome? Kung sasabihin natin yung talagang the majority of the guitar rockers, Ng mga peak. talagang first album talaga. First album talaga na nagre-relate sa yung Tagalog na yung lyrics parang nakaka-relate sa yun talaga. Pero pagiging pure in terms of, in terms of guitar playing, sa tingin mo, ano yung pinaka-finest moment mo sa recorded? Teenage 3. I was a teenage. So, album ang perspective mo, hindi yung isang kanta lang. Album. O yung Teenage 3, si Rico Blanco yung nag-produce kasi ng Teenage 3 eh. Kaya ang ganda rin yung pinalabas ng dun. So, Kanta eh. classic yun. Lagi mo na pumasa sa mga sleeps yun eh. oo nga eh. Well, kung ako tatanungin niyo yung song, trip kong kantahin yung Darating. At saka in-exempt ko yung Shooting Star, pero gusto ko yung sabihin yun. Yun yung nag-enjoy akong kantahin. Ako rin eh. Iba klase yung magic ng Shooting Star, no? Ginajam lang namin yung intro eh. Ding, ding, ding. Tapos, si Jay kasi yung drama niya. Inaantay niya lang. Yun lang. Tapos iniiba niya na. Ay, alam mo, Tol, malapit na silang sumalang sa dalawang kantong. Yung huling tanong natin, kung sakaling kayo ay mamaya ay mawala ka na, ano yung gusto mong huling hapunan? Siguro lechon. Yan. Simula umuwi akong Pilipinas, hindi pa ako nakakatikim ng lechon. Talaga. Nilagay ko sa rider yun, pero wala. Sabay, ano tayo? Huling hapunan. Lechon din na nasa isip ko eh. Lechon Cebu. Oo. Yun eh. So maalat. Tama ka dun. Ako nagkakasundo kami lahat. Ikaw ba? Salad daw sa daw. Malabo sa lechon. Wala po sa ano yung sa'yo? Magnolia ice cream. Yun! Ikaw yung nagdala ng dessert pagkita ko sa lechon! Pagsaw na Yan. lechon daw. Palakpakan natin ang bandang Dati! Yan! Ayun din o! Hindi, sabi nyo na nga, nagkasundo na na. Lechon din eh. Lechon din eh. Tara. Parang sarap ka magwentuhan ha. Puta yan eh. Taiyot na ngayon, hindi dumating si Kerwin na. So, palit sila ng spot.